Eagle Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. Muli po, magandang umaga muli sa lahat pong ating tagapakinig. Nandito naman po tayo muli sa ating programang Biyaya sa Pagkaaga. At malaking bagay pang ang ating buhay na lubos nating maunawaan muli ang salita ng Panginoon. Kaya magandang umaga po. Ang iyong lingkod po si Pastor Tito Reboriano, muli pong kasama nyo sa umagang ito. At kumusta ba ang buhay? Tunay nga napakabuti ng Diyos. Palagi nating alalahanin na meron tayong Diyos na buhay at patuloy na gumagabay sa atin sa bawat araw na ating buhay. Ngayon po sa umaga pong ito, ating tatalakayin ang isang talinghaga. Ano ba itong talinghaga? O kaya sa English tinatawag itong parabola. O kaya sa Tagalog, parabola. Ito po ang talinghaga ay malaking maunawaan po natin na ito ay isang kwento na kung saan ay merong spiritual na kahulugan. Ano po? Isang kwentong mahalaga at may kahulugang spiritual. Ang ating pong tatalakayin sa kwentong ito ay magpapakita ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tumalikod sa makasalalang pamuhay upang magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. So ito po ay tatalakayin natin. Ang ating pong pag-usapan ngayon ay ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating pong babasahing talinghaga. Tayo po yung muna manalangin. Panginoon, muli po salamat sa umagang ito. Napakabuti mo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon kung sino ka sa amin, Lord. Lubos po naming maunawaan, makita ang dakilang mong plano. Nang lalangin mo ang mundo hanggang sa aming buhay, hanggang sa darating ng mga araw, at lalo na sa mga pangyayari sa panahong ito sa buong mundo. Panginoon, tunay nga iyong salita ay totoo. At ang lahat ng ito ay magkakaroon ng katuparan ayon po sa tinakdang panahon. Alam namin, Panginoon, hindi ka nagbabago at palagi kang nasa tamang panahon, Panginoon. Tulungan mo kami na sa umagang ito, hindi lamang sa bawat araw, ngunit sa aming buhay habang nabubuhay kami, ay maranasan po namin ang tunay na plano mo sa aming buhay at maranasan namin ang tunay mong pag-ibig na kung saan kami makakasama mo pagpawala hanggan sa kaluwalhatian. Kaya sa umaga pong ito, ang iyong salita ay tayo po sa aming mga kaisipan. Buksan mo po ang kaisipan ng bawat isang tagapakinig. Maging po sa iyong tagapagsalita, nabigyan mo kami ng sapat na karunungan upang lubos po namin maipahayag ng may katotohanan at kapangyarihan iyong salita. Salamat po muli. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang babasahin ko po ay isang kwento o katalinghaga na galing po sa Lucas, Kapitulo 15, versikulo 11 hanggang 24. Ito po ang pinabagatan ang dalawang anak. So, simula po sa Kapitulo 11, sa Lucas 15, chapter 15, versikulo 11, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanyang pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama.
samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isang inyong mga alila at siya'y nagpasiyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Napakaganda pong maunawaan po nating lubos ang ating nabasa ngayon ng isang talinghaga o parabola na mayroong espiritual na kahulugan. So, ibig pong sabihin, papakita po dito sa atin kung ang dakilang pag-ibig ng Diyos. So, napapakita po ito ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tumalikod sa makasalanang pamuhay upang magkaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya. So, nakita po natin na ang talinghagang ito ay isang kwento na nakita po natin na ang isang anak, dalawang anak na lalaki, ang bunsong anak ay umalis sa bahay ng kanyang ama at hiningi na ang kanyang mana. So, ibinigay naman ng ama. At kung titinan po natin, bakit gusto ng anak na umalis sa bahay ng kanyang ama? Siguro po, karamihan ngayon, di ba, sa mga kabataan, parang hindi sila na kukontento sa bahay o maraming mga kabigatan sa buhay, sa isang bahay. Kaya karaniwan ay lumalayas. Ano po? Dito naman po sa ating nabasang kwento ay isa pong kung saan ang bunsong ito ay siguro hindi siya nasisihan sa buhay ng kanyang ama, kaya hiningi na niya ang kanyang mana kahit hindi pa patay ang kanyang ama, hiningin niya na at ang kanyang pasya. So kung titignan po natin sa kwentong ito na ating nabasa ay ang ama po ay kumikwento sa Diyos. Ano po? Titignan natin ngayon na sa kwentong ito na ang ama ay kumakatawan kung sino ang Diyos. Kaya nakita natin ano ba ang naging damdamin ng ama nang umalis ang bunsong anak. So makita po natin sa kwento nang magpaalam siguro yung bunso. Siyempre sa isang magulang na kung ang isang anak ay aalis o magpapaalam kung saan pupunta at ayaw lang magpasakop kung tingnan natin. So dito po sa kwentong ito, ano kaya ang naging damdamin ng ama? Siguro makita natin siyempre nagtatanong siya bakit. Siguro nagtatanong sa kanyang sarili, hindi ba nasisihan ang aking anak sa aking pamamaraan o kaya pagtulong dito sa bahay, sa mga gawain, ang kanyang pag-aasikaso, hindi ata kaya na sisihan ang aking anak sa aking pag-aasikaso. Ano po? So ito pong bunsong anak ay naniniwala na siguro makakaranas siyang higit na kaligayahan na malayo sa kanyang ama. Di ba? Kaya nagpaalam siya, ibigay mo na sa akin ang aking yaman, ako'y aalis. Siguro mayroon siyang plano. So ito pong anak na ito ay kung titinan po natin, ito po yung isang kumakatawan sa lahat ng mga taong tumatanggi na magkaroon ng relasyon sa Diyos upang humanap ng kanang kaligayahang hiwalay sa Kanya. So marami pong taong ganito, ibig sabihin, nagpapasisaya ng kanyang sarili na mas maganda pang gawin ko ang aking naisin, gawin ko ang lahat ng bagay. So ito pong sa kwentong ito, ang bunsong anak ay kumakatawan po sa mga tao na sumusuway o kaya ayaw magpasakop sa Panginoon. So nakita po natin sa kwento nang maibigay ng ama ang manang ito sa kanyang anak, ano ang ginawa niya? Ano po? Sabi po dito sa kwento, ipinagbili ng bunsong anak ang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Ngunit ano ang nangyari po? At sabi dito, nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Yan. Ano ang nangyari? Inubos ng anak ang kanyang mana, nilustay.
at ito'y sa maling pamamaraan sa mga bisyo. So ang malayong lupain pong ito ay sa malayong lupain na tinutukoy dito sa ating nabasa ay kumakatawan po sa isang makasalalang pamumuhay. Alam niyo po, ganito talaga ang buhay ng tao, ano? Nagkakaroon siya ng sariling pamamaraan, pupunta sa umahanap ng mga bagay-bagay na makalaman, bisyo, lahat-lahat. At ang malayong lugar po itong pinuntahan ng anak ay yung pong kumakatawan sa isang makasalalang pamumuhay. At nakita po natin nang matapos malustay ng anak ang kanyang kayamanan, ay sa lugar na kanyang pinuntahan ay sinasabi nga po dito ay nagkaroon pong matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya siya ay nagsimula ng maghirap. So nakita natin na sa lugar na iyon ay nagkaroon ng tagutom. Ang ibig sabihin po nito ay kung magsisikap tayo mamuhay ng malayo sa Diyos, ay mararanasan din natin ang matinding tagutom na espiritual. Hindi po nakikita. Alam niyo po, ang isang tao na mumuhay sa pagkakasala ay nagkakaroon talaga ng tagtuyo. Ibig sabihin, hungkag na buhay, magulong buhay. So, ibig sabihin po nito ay mararanasan ng isang tao na namumuhay na malayo sa Diyos. At po ang ginawa ng bunsong anak na ito nang magkaroon ng tagutom, nagsimula ng naubos ang kanyang nilustay na pera, naubos sa bisyo. At ibig sabihin, naghanap siya ng isang trabaho. Ngunit, ano ba ang natagpuan niyang trabaho? At dito po sinasabi sa atin na masukan siya sa isang tagaroon at siya ay pinagtrabaho dito sa isang babuyan. So kung titingnan po natin sa panahong iyon, sa mga Hudyo, ang isang babuyan ay sa kanilang kultura, ang pagpapakain ng baboy ang pinakamababang trabaho ng isang tao. Ito po ay dahil sa itinuturing ng mga Hudyo ang baboy bilang maduming hayop. So ang bunso pong anak ay naghangad ng kalayaan at kagasaganaan sa malayong lupain, ngunit ang kanyang makasalalang pamumuhay ay naghatid lamang sa kanya ng pagkaalipin at kawalan ng pag-asa. So nangyari po ay nagkaroon ng tagutom doon at naghirap siya, So sa ating pong buhay, kuminsan pinapahintulot ng Diyos ang mga pagsubok at kawalan ng pag-asa sa buhay ng mga taong nasa malayong lupain o kaya sa makasalalang pamumuhay upang maibalik sila sa Kanya. So kung titingnan po natin, binibigay ng Diyos kuminsan ang mga bagay na ito upang maranasan natin na ang mamuhay na malayo sa Diyos ay makakaranas tayo talaga ng tagtuyong espiritual na buhay. Mabigat na mga alalahanin, dinadala natin yung ating mga makasalanang pamumuhay. Sinabi nga po ni David dito sa awit 119, sinabi po ni David sa awit 119:67, sinabi ni David, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng pag-iisip na kung saan, kung mararanasan ng isang tao ang kanyang kalagayan sa pamumuhay na makasalanan, sa buhay po ni David ay nakita niya na ang solusyon nito ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, si David ay sumunod ayon po sa takda ng Diyos sa kanyang buhay. So na makita po ng anak na ito ang kanyang abang-abang kalagayan na sa buhay sa malayong lupain, at sabi nga dito ay halos kainin niya na yung sa tindi ng gutom, wala na siyang maibigay sa kanyang pagkain, halos kainin niya na ang pinagbalatang mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. At sa panahong iyon, nakita niya ang kanyang kalagayan. Kaya kung titinan po natin muli sa ating nabasa dito sa kapitulo sa versikulo 16 hanggang 20, sabi po dito, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala nang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya na ang pinagbalatan ng mga bungang kahoy
na pinapakain sa mga baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasiyang umuwi sa kanila. So ito pong kwentong ito, makikita po natin dito na naglalarawan ng isang pagsisisi. Naglalarawan po ito ng isang pagsisisi. Alam niyo po, ang pagsisisi ay hindi lamang pagkalungkot o pagkahiya dahil sa kasalanan. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa makasalanang pamumuhay at ang pagbabalik sa Diyos. So nakita po natin dito na sa kanyang pagpapasya, ano kaya sa palagay mo, palagay ninyo, ang naiisip ng busong anak ng habang siya ay naglalakbay pabalik sa kanyang bahay? Ano po, dahil sa nagpasya na, sabi niya, mabuti pa doon sa aking ama, ang mga alila may kinakain. At siguro babalik na lang ako at sasabihin ko sa aking ama, Ama, ako'y nagkasala. O ibig sabihin po, siya nagsisi at sabi niya, mas mabuti pa doon sa aking ama ay mayroon masapat ang pagkain, may mga alilang nag-aalaga sa akin. At ito ang kanyang nangyari. Siguro sasabihin niya nang siya'y pabalik na doon, ang tanong niya siguro ngayon ay tatanggapin pa ba kaya ako ng aking ama sa aking ginawang ito? Kung titinan po natin sa kwentong ito, ano ba ang naging damdamin ng ama? Titinan po natin kasi sabi ko nga po, ang ama dito ay kumakatawan kung sino ang Diyos. Ano po? So, nang bumalik na po ang bunso sa ama, nakita po natin ang damdamin ng ama sa kanya. Ano po ito at ano po ang makikita po natin dito ipinakita ng Diyos o kaya ng ama. Sabi po dito sa verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa naman natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo niyang sinalubong, niyakap at hinalikan. So tingnan po natin, napakagandang makita natin na ang ginawa ng ama ay malayo pa ang anak siguro sa pagkaalis ng bunsong anak. Hindi makatulog yung ama, nag-iisip saan na ba kaya ang aking anak, ano na ba ang kanyang kalagayan, at palagi niyang tumatanaw sa bawat araw siguro, sa bagong umaga tinitingnan niya kung babalik ang kanyang ama, palaging tumatanaw siya sa malayo. Kaya nang magpasya ang bunsong anak, nakita po natin na nandoon na, umaabang na ang ama, no? At nakita natin yung kanyang reaksyon. Sabi niya dito, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Yan po. So makita po natin, ang ama ay matagal na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ano po? Katulad ito ng katangian ng ating ama sa langit. So titinan po natin na ang ama dito ay kumakatawan sa Diyos, at makikita po natin ang ama kung makita natin ang ama natin sa langit, lagi siyang handang magpatawad at tanggapin muli ang mga taong gustong manumbalik sa Kanya. So ganun po ang katangian ng ating amang Diyos, na handa siyang palagi at nasisiyahan siya sa mga taong nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Kung minsan po kasi ang tao ay hindi nila kilala talaga ang Diyos. Kung minsan may nagsasabi na ang Diyos ay parang isang mabagsik. Pag ikaw ay nagkakasala ay parang ikaw ay hagupitin kaagad. Ngunit po kung titinan natin dito sa ating pinag-uusapan na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig. Sabi nga natin na ang Diyos ay kaibigan ng mga makasalanan. Handa siyang tanggapin ang isang tao, magsisi at magbalik loob sa Kanya. Nang natawa na ng ama ang kanyang anak, ano ang ginawa ng ama? Diba? Siya ay niyakap at hinalikan. Grabe, sa halip na siguro sasabihin ng iba ay papagalitan yung bunsong anak dahil sa kanyang ginawa, ngunit nakita po natin dito ang reaksyon ng ama. Niyakap, hinalikan, at sinalubong at patakbo. At ito po ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagbalik loob sa Diyos.
at tumatakbo siya papunta sa kanyang upang ibuhos ang kanyang pag-ibig sa kanya. So, ganun po ang Diyos, ano? Niyayakap ang isang tao, mahal niya ang makasalanan na, at ang sino mang bumalik sa kanya ay talagang nandiyan ang kanyang damdamin ng pagtatanggap. Hindi po tayo tatanggihan ng Panginoon. Hindi po tayo papagalitan ng Diyos. Sa halip, papakita niya ang tunay niyang pag-ibig at papatawad sa mga taong bumabalik sa Panginoon. So nakita po natin, kung itutuloy po natin sa pagbabasa, ano pa ang sumunod na pangyayari, ano? Sabi po dito sa 22, versikulo 22, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. So, nangyari po maganda, So, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kanyang anak. Kaya sabi niya, tinawag niya ang kanyang mga alila, magkatay ng isang pinakamagandang, pinakamatabang guya. So, ang pinatabang guya ay inilalaan para sa mga natanging pagdiriwang po doon sa bansang Israel. Ganito po ang larawan ng nagpapakalaking kasiyahan ng Diyos kung tuwing may isang tao na tatalikod sa kanyang makasalanang pamumuhay upang maranasan ang isang personal na relasyon sa Kanya. So, grabe po, So, napakalaking kasiyahan po ng Diyos kung ang isang tao ay manumbalik po sa Kanya. Sabi nga po sa Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid dadi na kailangang magsisi. At sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. So nakita po natin na hindi galit ang Diyos sa makasalanan, ngunit galit siya sa kasalanan. Yan po, Hindi galit na ang Diyos sa mga makasalanan. Mahal niya ang mga makasalanan, ngunit napupuot siya o nagagalit siya sa kasalanan. Kaya po, ang isang taong nagpasya ng pagbabalik sa Diyos ay malaking bagay na kagalakan po ito ng isang ama natin. Kagalakan ito ng Diyos na tayo bumalik sa Kanya. Maunawaan po natin, sinasabi nga po dito sa Awit 86, Kapitulo 86, versikulo 5, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Yan po ang kapahayagan po dito sa awit ni David, sa Kapitulo 86, versikulo 5. Ulitin ko po, kung sino ang pagkakilala niya sa Diyos. Sabi niya po ay, mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. So nakita po natin na napaganda po na makilala natin So, katulad po ng kwento ng bunsong anak, maraming mga tao ang lumalayo sa Diyos upang hanapin ang kaligayahan sa makasalanang pamumuhay. Ngunit, itinuturo po ni Jesus sa atin na sa pamagitan ng kwentong ito na ang kasalanan ay nag-aalok lamang ng pansamantalang kaligayahan at naghahatid sa isang buhay na kaguluhan at kawalang saysay. Makaranas lamang tayo ng tunay na kaligayahan sa buhay kapag tinalikuran natin ang makasalanang pamumuhay upang maranasan ang isang personal na relasyon sa Diyos. So yan po So napaka maganda pong nakita natin na sa ating tinalakay na talinghaga talinghaga na nakita po natin kung sino ang Diyos. Ang Diyos po ay kagalakang bumalik, tanggapin ang isang taong nagsisisi at magbalik loob sa Kanya. At mararanasan din po ng taong iyon ang kaginawahan. Alam niyo po, ang talagang mamuhay na malayo sa Diyos, ang mamuhay sa buhay na makasalanan ay hindi po maghahatid sa atin ng
ng kasaganaan. Halong tayo po'y kalunos-lunos ang ating kalagayan. Ngunit ang pinatawad na ng Diyos, magkakaroon na tayo ng kapayapaan. At ganun pa man, maranasan natin ang personal na relasyon, na magandang relasyon sa Panginoon at sasagana ang ating buhay. So mga kapatid, sana maunawaan po natin na ang Diyos ay palaging handa sa isang taong magbabalik loob sa Kanya, sa isang taong magsisisi sa kanyang mga makasalanan. Siya'y handa palagi na tanggapin tayo. Yan po ang Diyos natin, puno ng pag-ibig, habag, at maawain. Hindi tayo kapapagalitan, bagkos tayo ay lubos na papatawarin. Tunay nga na sinasabi nga po na oras na ipahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat siya at makatarungan, at linisin tayo sa lahat ng ating mga kalikuan. So mga kapatid, sana sa ating buhay, maranasan natin ang tunay na pagpapatawad ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad at manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y namatay, inilibing, muling nabuhay, at muling babalik. At dahil sa Kanyang kamatayan sa krus, sa pamagitan ng Kanyang dugo, tayo patatawarin at linisin tayo sa ating mga kasalanan. So mga kapatid, salamat po muli sa bawat isang ating mga tagapakinig. Sana po nakita natin ang tunay na kahulugan ng buhay at kung sino ang Diyos sa ating talakay na talinghaga. So salamat po muli sa bawat isa, sa ating pong mga tagapakinig, sa inyong mga tagapakinig, sa ating pong sponsors na si Ma'am Lalaine Villafuerte Abonal, sa ating pong mga kasamahan dito sa radyo, sa technical side po si Ariel, at sa iba pa po mga mga lingkod ninyo, sa mga pastors na patuloy pong ating ginagamit ang Panginoon upang maipatid po ang salita ng Diyos. Kaya muli po, kami po ay nagpapasalamat muli sa inyong pagtangkilik sa programang ito. At tayo po ay muli manalangin sa ating pagtatapos. Panginoon, salamat po. Tunay nga, O Diyos, napakabuti mo. Kung gaano ka po ang puno ng habag at pag-ibig, alam niyo po, Panginoon, na kami lahat nagkasala. Ngunit salamat po, dahil sa dakilang biyaya mo, handa ka magpatawad. Kahit ano pong kasalanan, Panginoon, alam po namin na kaya mong patawarin. At ito po'y lubos mo nang nililimot. Hindi mo na binibigay na laban sa amin, Panginoon. Ito'y lubos na nililimutan mo na kung gaano nga kakalayo ang silangan sa kanluran, Panginoon. Ganun pa man, yun ang aming kasalanan ay pinatawad mo na. Kaya salamat pong muli, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mahabagin, puno ng pag-ibig, mapagpatawad. Lubos, Panginoon, na sana maranasan ng bawat isa ang mga katangian mong ito, Panginoon. Lubos-lubos. Salamat po muli. Purihin ka, dakilain ka. Ito po ang tayong dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and Amen. Ang landas mo ay nais mong itago.